Hello mga ka-corner, magandang tanghali ho sa inyo lahat. Kagigising ko lang, nagtrabaho ko kagabi. So, anyhow, meron na naman tayong vlog for today. Pero bago yan, if you guys are new on this channel, please don't forget to subscribe. And once you subscribe, please don't forget to hit the notification bell so you guys don't miss any of my videos. And also, if you guys wanted to learn a very simple Filipino dishes, I have the Cooking 101, and my YouTube channel is Princess May's Kitchen. That's my other YouTube channel. So guys, please also subscribe on that channel. So anyhow, for today, meron tayong katanungan from one of our viewer, and ang katanungan niya, Miss May, nakakatanggap ho ba ng pension ang isang new immigrants na may edad na? So, sasagutin po natin yan isa-isa. Unang-una po, bago kayo magkaroon ng pension dito, kung sakasakaling pumunta kayo dito na may edad na, kailangan nyo hong mag-apply sa government, or pag nakarating na ho kayo dito sa Canada, pwede ho kayong mag-apply for your pension. So, ang requirement po talaga, para ma-qualified po kayo na makatanggap ng pension, is you have to stay in Canada for 10 years. And out of that 10 years, titignan po ng gobyerno ng Canada kung how much ang na-contribute ninyo. And then, they will base your pension kung magkano ang na-contribute ninyo. Kung dumating kayo dito sa Canada na may edad na, okay pa rin po yung matatanggap nyo, kasi ang pagkakaalam ko ho, after 10 years, kung hindi na ho kayo makatrabaho ng maigi, makaka-receive pa rin po kayo ng at least $728 sa OAS ninyo, sa Old Age Security Pension. Pero po, pwede po kayong mag-apply ng mga other things, like pwede ho kayong mag-apply ng GST, Goods and Services Tax. Maaprubahan po kayo doon kasi based din po yun sa maliit na income. And then, pwede po kayong marami pong makukuha kayo sa government Pwede po kayong mag-apply ng subsidy kung darating po kayo dito sa Canada na medyo may edad na, and kung alam niyo naman po na hindi po kayo makaka-afford na mag-apply ng or mag-rent ng isang apartment, meron pong mga apartment from the government na pwede po kayong mag-apply ng subsidy. So, pwede kayong mag-apply ng mas-subsidize niyo ang apartment niyo para hindi ho kayo magbayad ng malaki. Ang gobyerno po kasi may mga nakalaan na mga housing sa mga new immigrants na may edad na, or yung mga tao na hindi po kayang maka-afford na mag-rent ng decent apartment, kasi pumapalo po ang apartment dito ng mga $1,600, $1,800. So, ang ginagawa po ng iba, nag-apply po sila ng grant, and marami pong grant ang gobyerno dito sa Canada. Kaya nga po, way back 30 years ago, before nang dumating kami dito, napansin ko na maraming gustong pumunta po dito sa Canada, and dahil po sa maganda po ding benepisyo. Ngayon lang po nagiging a little bit shaky ang government, kasi nga po sa inflation, marami pong nahihirapan right now, and yun po. So, marami po kayong maa-applyan sa gobyerno. And kung gusto nyo pong malaman kung ano-ano yun, please visit the Immigration Canada website. Nandoon po lahat nakasulat or naka-stated kung ano po yung mga bagay-bagay na pwede ho ninyong makuha na kapag magmamigrate kayo dito sa Canada na may edad na. So, uulitin ko lang po na before ho kayo kuha ng pension nyo dito sa Canada, is you have to stay in Canada for 10 years, and it depends kung makakapagtrabaho pa po kayo or hindi. Pero usually po dito sa Canada, ang mga matatanda ho, if you want to work
kung gusto mo talaga magtrabaho, you can work as much as you want. And wala pong age requirements po dito na magtrabaho. As long as you're capable of working, pwede ho kayo magtrabaho. Sa katunayan nga po, sa mga Safeway, sa mga Shoppers Drug Mart, sa Walmart, Superstore, marami ho kayong makikita na mga may edad na. So, ang ginagawa lang ho nila, yung nagbabalat lang ho sila ng grocery, or yung tumatayo po sila dun sa self-serve na till, na yung kayo po yung magsuswipe. So, nandun lang po sila, nagbabantay, making sure na yung mga taong namimili is nababayaran talaga yung mga kinukuha nila. Ganun po yun. So, dito po, hindi po katulad sa Pilipinas na may age limit. And dito po, kahit matanda na kayo at gusto nyo pang magtrabaho hanggang sa edad na 80, pwede pa ho kayo as long as you're strong and you're capable of working and you don't have any like fatal health problems. Pwede po magtrabaho. Tingnan nyo po alaga ko. Nakikinig na naman ang palangga ko. Sus, Ginoo ko, oy. Anyhow, yun po. So, dito po sa Canada, kaya nga po, kahit na yung ibang mga namimit ko, halimbawa, pagtapos ko po sa work in the morning at mag-grocery ako, marami akong namimit na mga matatanda na nakakachika-chika ko in the morning pag nag-grocery ako. And some of them, they were like 76 years old, 80 years old, pero mas strong pa rin ho sila. And I think that's one thing na maganda po na nadudulot dito po ng Canada is because kapag mag-age ka po dito, hindi ka talagang yung talagang matanda looking. Kagaya ko po, mag-50 na ako, pero akala nila nasa 40s lang ako. So, ganun po, like 10 years ang pagkabata po. Kasi nga po, maganda po ang klima, mahangin, kaya nakikita nyo po right now dito po sa amin. Maganda na, summer na. Kalalakad lang po namin ni Bella kanina. So, at saka yung mga puno, meron na pong mga halaay, may mga dahon na. So, nandito po si Bella. Ito pong favorite spots niya, kaya marami pong scratches na yung deck. So, we have to repaint it back. And then, yeah, maganda po kasi talaga dito ang klima. Kahit na mainit, kahit summertime, pero malamig po yung hangin, presko, and then malinis. Wala ho kayo makikitang mga baso-basura, you know. At saka, yung kahit po mahirap ang buhay, pare-pareho lang po ang estado ng buhay dito sa Canada. Walang mahirap, walang mayaman. Well, you can tell the difference from sa mga houses, maybe, pero halos naman po ng houses dito is mortgage from the bank. Bihira na lang po kung makakash kayo ng 600,000 na house. So, yun po. So, at least affordable pa ho. And kung mahihirapan ho talaga kayo masyado, meron naman pong food bank. And gagawin ko po yan on my next vlog. So, yun po. Yun lang po yung masasabi ko kapag may edad na po kayong pupunta rito sa Canada. Pwede pa rin po talaga kayong magtrabaho. And at the same time, marami pong mga magandang benefits na makukuha nyo from the government. Maraming tulong na binibigay ng gobyerno ng Canada sa mga taong merong edad na nagmamigrate dito sa Canada. Kaya nga lang po, you have to stay for 10 years. And meron pa po pala akong one more point. Pag nag-stay na po kayo dito, let's say naka 5 years na kayo and then umuwi kayo ng Pilipinas for 1 month. Yun pong 1 month na ititira ninyo sa Pilipinas, pupunuin nyo po yun. So, gagawin ko po yan sa next vlog kasi merong nagtanong sa akin yan. So, actually marami akong mga questions na kailangan kong sagutin. Kaya lang po, talagang busy po ako dahil nga may trabaho po tayong full-time and marami pa po akong inaasikaso, other stuff. So, anyhow, so for today's vlog po, yun lang po ang masasabi ko. Kung gusto nyo pa pong malaman mga other ways, pwede po kayong, you can visit the Canadian Immigration. Mag-login lang po kayo sa internet and basa-basa lang po ng konti. Anyhow, okay po, marami pong salamat sa panonood. At hopefully sana nasagot ko po yung sa mga nagtatanong po sa akin about sa
mga medyo maedad na napupunta dito. So if you guys like this video, please don't forget to give this video a thumbs up. And don't forget to hit the notification bell, subscribe, comment, like, and share. Thank you guys for watching, and see you guys on my next vlog. Happy Thursday, everyone!